Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Sa isang relasyon, hindi maiiwasan ang selos. May mga tao na minsan ay natural sa kanila ang pagiging seloso. Pero sino ang mag-aakala na selos pala ang magiging mitya ng isang malagim na pangyayari? Yan ang kwento ng isang babae sa ating storya ngayon. Ang pagkatuklas. September 28, 2011, isang residente ng Burnaby, Canada ang nakarinig ng sunod-sunod na tunog na tila putok ng baril. Tumakbo ang lalaki sa bintana ng kanyang bahay at nakita niya ang isang puting sasakyan na mabilis na nag-drive papaalis. Maya-maya pa, may mga tao na lumapit sa pinagmulan ng ingay. Isa nga sa kanila ay tumawag pa ng 911 para i-report ang nangyari. Pagdating ng mga pulis, tumambad sa kanila ang isang kotse na may mga tama ng baril. Nang i-check nila ito, isang babae ang nasa loob na may tama ng bala at may mga saksak. Agad na itinakbo sa ospital ang babae na kinilalang si Maple Batalya o Maxine. Sa kasamaang palad dahil sa tindi ng kanyang mga tinamong pinsala, binawian ng buhay si Maxine makalipas ang ilang oras. Sino nga ba si Maxine at bakit nangyari sa kanya iyon? Si Maxine ay 19 years old lamang at siya ay ipinanganak ng March 4, 1992 sa Mumbai, India. Ang tatay ni Maxine ay si Harrikat Batalya o Harold at ang kanyang nanay naman ay si Sarbit Batalya o Sara. May isang nakakatandang kapatid na babae si Maxine na si Roseline Batalya o Rose. Bata pa lang si Maxine, lumipat na ang kanyang buong pamilya sa Canada. Gusto kasi ni Harry na mabuhay ang kanyang mga anak na malaya. Lumaking maganda at matalinong babae si Maxine. Mataas ang pangarap ni Maxine para sa kanyang pamilya. Balang araw, gusto niya na maging isang doktor at maging isang sikat na modelo. Bukod doon, magaling ding gumuhit at magpinta si Maxine. Kalaunan, naging isang modelo at artista din si Maxine. Naging parte si Maxine ng palabas ng Diary of a Wimpy Kid at sa palabas na TV na The Secret Circle noong 2011. Marami na siyang nakukuhang mga modeling project. Nang napunta si Maxine sa modeling agency, siya ay mas nahasa pa sa pagiging modelo. Nang maging finalist si Maxine sa Central City Model Search, walang paglagyan ang kanyang saya. Maging sina Harold at Sarah ay proud na proud sa kanilang anak. Para sa kanila, malayo ang mararating nito dahil sa taglay nitong talino at ganda. Nang natapos ni Maxine ang kanyang high school, siya ay nag-aral sa Simon Fraser University sa Burnaby, Canada. Siya ay kumuha ng kursong health science bilang preparasyon niya sa pagiging doktor. Nagagawa naman mapagsabay ni Maxine ang pag-aaral at ang kanyang modeling na isa din niyang pangarap. Si Maxine ay may boyfriend na nakilala niya noon pang high school. Ang lalaki ay kinilalang si Gandirhar Daliwal o Gary, 20 years old. Sa loob na 4 na taon na kanilang relasyon, ang kanilang pagsasama ay naging magulo. Ilang beses din kasi silang nag-break at ilang beses din ulit nagkabalikan. Kalaunan, tinapos na ni Maxine ang relasyon niya kay Gary ng 2011 nang malaman ng dalaga na niloloko siya ng kanyang boyfriend. Lingid sa kaalaman ni Maxine, hindi pala matanggap ni Gary ang kanilang hiwalayan. Kaya naman, isang masamang plano ang ginawa ni Gary para kay Maxine. Bagamat masakit ang kanyang pinagdadaanan noon, nagawa ni Maxine na makapag-move on. Inalaan na lang niya ang kanyang oras sa modeling at itinoon ang kanyang atensyon sa pag-aaral. Ang pangyayari. September 27, 2011, bandang 9:00 ng gabi, umalis si Maxine at sinabi sa kanyang pamilya na makikipagkita siya sa kanyang mga kaklase dahil may tatapusin silang project. Kasama ang kanyang mga kaklase, nagpunta si Maxine sa library ng kanilang university.
Makalipas ang ilang oras, nakaalis na sina Maxine at ang kanyang kaklase pasado 12:00 ng madaling araw sa library. Bago nga maghiwalay-hiwalay, nagyakapan pa sina Maxine at kanyang mga kaklase. Nagpaalam na si Maxine sa kanila at nagtungo na sa third floor parking lot kung nasaan nakapark ang kanyang sasakyan. Ang hindi alam ni Maxine, sa third floor ng building nag-aantay na pala si Gary sa kanyang paglabas. Kasama ni Gary ang kanyang kaibigan na si Kenneth, 21 years old. Nang mamataan ni Gary si Maxine, naghanda na ito at nagtago. Bago pa man masara ni Maxine ang pinto ng kanyang kotse, inatake siya ni Gary ng isang patalim. Makalipas ang ilang sandali, pinaputukan ng barel ni Gary ang ex niyang si Maxine. Matapos ang ginawang krimen, agad na sumakay si Gary sa puting sasakyan na dinadrive ni Kenneth. Mabilis na pinatakbo ni Kenneth ang kotse paalis sa parking lot at sila ay nakatakas. Kinabukasan, nakita na nga ang walang buhay ni Maxine sa loob ng kanyang kotse. Walang paglagyan ng lungkot at pagkabigla ang pamilya ni Maxine sa kanyang sinapit. Halos madurog ang puso ni Harold at Sarah sa pagkawala ng kanilang anak. Marami umano silang pangarap para dito at hindi na ito matutupad pa. Ayon naman kay Rose, hindi deserve ng kanyang kapatid na mawala ng ganun-ganun na lamang. Napuno ng takot ang buong universidad dahil sa nangyari. Maraming mga magulang ang nangamba para sa kaligtasan ng kanilang mga anak na nag-aaral din sa university. Nagsagawa naman ng vigil ang mga kaklase at kakilala ni Maxine. Ang pamilya ni Maxine at lahat ng nakakilala sa kanya ay sumisigaw ng hustisya para sa kanya. Ang investigasyon. Sa pagsisiyasat ng mga pulis, wala namang nawala sa mga gamit ni Maxine. Nasa loob pa ng kotse ang kanyang wallet, cellphone at laptop. Ibig sabihin, hindi pagnanakaw ang motibo sa krimen. Kinausap ng mga pulis ang pamilya ni Maxine para sila ay tanungin kung may kilala silang pwedeng gumawa ng krimen sa dalaga. Ayon kay Harold, isa lang ang taong pinagsosospetsya nila na kayang saktan si Maxine, ang ex-boyfriend nitong si Gary. Simula kasi na naghiwalay na ang dalawa, tila naging nakakatakot na ang ikinikilos ng lalaki. August hanggang September 2011, 2,000 beses na tumawag si Gary kay Maxine at halos hindi maubos ang mga text na sinisend nito sa dalaga. May pagkakataon din na sinusundan ni Gary si Maxine kung saan man ito magpunta. Sinaktan din ni Gary noon ang isang lalaking kaibigan ni Maxine matapos nitong malaman na sumama si Maxine sa lalaki para magkape. Nang subukang umawat ni Maxine, nasaktan siya ni Gary. Tumawag si Maxine ng mga pulis at inaresto si Gary sa kasong assault, kung saan inutos ng mga pulis kay Gary na huwag na siyang lalapit pang muli kay Maxine. Subalit kahit na malaki ang motibo ni Gary para patayin si Maxine, walang nakuhang ebidensya ang mga pulis laban sa kanya na siya ang posibleng sospek. Nakuha naman ng mga pulis ang mga kuha ng CCTV na nakitang nagmamadaling umalis ang isang puting kotse matapos ang krimen. Kaso lang, hindi nahagip ng mga CCTV ang plaka ng nasabing sasakyan. May mga CCTV din sa paligid ng universidad. Inisa-isa ito ng mga pulis para malaman ang mga taong pumapasok at lumalabas ng oras ng krimen. Sa isang kuha ng CCTV, normal naman at komportable si Maxine kasama ang kanyang mga kaibigan sa library. Tila wala itong idea kung may nagmamasid ba o sumusunod sa kanya. Nang araw ng krimen, nakuhanan si Maxine at kanyang mga kaklase ng CCTV bandang 1:00 ng madaling araw. Makikita na nagkakasiyahan pa nga si Maxine at ang kanyang mga kaibigan bago sila naghiwalay-hiwalay. Lahat ng mga kasama ni Maxine ay in-interview ng mga pulis at lahat sila ay inalis sa listahan ng mga sospek. Karamihan sa parte ng university ay may mga CCTV.
Ang kamera na nakatapat sa parking lot ng third floor ay nakatimer at nagpapalipat-lipat ng anggulo. Sa kasamang palad, nang makarating na sa third floor si Maxine, pumaling sa kabilang anggulo ang kamera kaya hindi nito nakunan ang nangyaring krimen. Nakita din ng mga pulis ang puting kotse na pumasok sa building bandang alas 8 ng gabi ng araw ng krimen. Ibig sabihin, talagang binantayan ng mga sospek ang mga galaw ni Maxine at sinigurado na nasa building siya ng mga oras na iyon. Doon na naisip ng mga pulis na ang krimen ay plinano talaga ng mga sospek. Sa paglipas ng mga linggo, patuloy na nanawagan ang pamilya ni Maxine sa sospek na sumuko na at pagbayaran ang krimen na kanyang ginawa. Taong 2012, sinimula ng mga pulis na hanapin ang mga taong nagmamay-ari ng puting sasakyan na katulad ng nakita sa CCTV. Nang huling parte ng taong 2012, nakuha ng mga pulis ang impormasyon na isang lalaking nagngangalang Kenneth ay may kaugnayan sa puting kotse. Napag-alaman na ng September 25, 2011 nang magrenta si Kenneth ng puting sasakyan sa isang car rental company at ibinalik ito noong September 28. Nakunan pa nga ng CCTV si Kenneth nang pumasok ito sa shop kasama pa si Gary. Agad na pinuntahan ng mga pulis ang nasabing car rental. Sa investigasyon ng mga pulis, ipinakarwash pa ni Kenneth ang sasakyang ginamit, ngunit nang i-check ito ng mga pulis ay nakakuha sila ng basyo ng bala. Tugma ang mga basyo na ito sa bala na nakita sa crime scene kung saan pinatay si Maxine. Ang pagkaaresto. December 1, 2012, inanunsyo ng mga pulis na nadakip na nila ang sospek sa pagpatay kay Maxine. Si Gary ay kinasuhan ng first-degree murder. Si Kenneth naman ay kinasuhan ng second-degree murder at accessory to the crime. Sila ay kinulong habang naghihintay ng trial. Ayon sa mga pulis, posibleng malaki ang galit ni Gary kay Maxine matapos siyang hiwalayan ng dalaga. Posibleng naiinggit din daw si Gary na nakamove on na si Maxine at maganda ang takbo ng buhay habang siya ay malungkot at hindi makamove on. Si Gary ay nagsiselos sa mga taong nakakasama ni Maxine samantalang siya ay nasa malayo at bawal pang lapitan ang dalaga. Naging possessive umano ang binata kay Maxine at posibleng iniisip noon ni Gary na kung hindi mapupunta sa kanya si Maxine ay walang dapat makinabang dito. Sa kabilang banda, masaya naman ang pamilya ni Maxine na nadakip na ang mga sospek sa krimen. Ayon kay Sarah, hindi nila akalain na mauuwi sa kamatayan ni Maxine ang pagiging controlling at possessive ni Gary sa kanyang anak. Nanawagan din si Sarah sa mga katulad niya na isang magulang. Pinayuhan ni Sarah ang publiko na kung napapansin nila na ang ugali ng kanilang mga anak ay katulad ng kay Gary, tulungan nila ito para hindi humantong sa krimen tulad ng nangyari sa kanyang anak. Ang trial ng kaso. February 2014, nagsimula ang trial ni Gary at Kenneth. Pareho nilang itinanggi ang paratang sa kanila na sila ang pumatay kay Maxine. Naniniwala ang prosekusyon na malakas ang mga ebidensyang hawak nila laban sa dalawa. Muling ikinulong sina Gary at Kenneth matapos ang trial dahil wala pa noon ang formal na hatol sa kanila. March 2016, isang trial muli ang dinaluhan ni Gary at Kenneth. Sa pagkakataong ito, nag-plead si Gary ng guilty sa second-degree murder para sa pagpatay niya sa kanyang ex-girlfriend na si Maxine. Sa kabilang banda naman, si Kenneth ay hindi napatunayang guilty sa kasong murder, ngunit siya ay napatunayang guilty sa kasong accessory to the crime. March 7, 2016, hinatulan si Kenneth ng 22 months na pagkakakulong para sa partisipasyon niya sa krimen. Pero bago pa man makumpleto ni Kenneth ang hatol na ito, maaga siyang napalaya at halos 18 months lang siyang nakulong. Ayon kay Rose, ang kapatid ni Maxine, tila sinampal ang kanilang pamilya matapos maagang mapalaya ang isang taong may kaugnayan sa pagkamatay ng kanyang kapatid.
Si Gary naman ay hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong at pwede lang siyang makapagparol matapos ang 21 years. Matapos ang hatol, masaya naman ang buong pamilya ni Maxine na kahit lumipas na ang mga taon, nabigyan pa din ng hustisya ang dalaga. Nagpapasalamat sila sa lahat ng mga tumulong sa kanila. Kayo po, naranasan niyo na po ba ang ganong klaseng relasyon na meron sina Maxine at Gary? Seloso at nananakit ang partner? Ano ang maipapayo nyo sa mga taong nasa loob ng ganong sitwasyon? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!